Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating channel, Chika Mom Vlogs. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin at saka aking mga bagong subscribers, ako si Ma'am Shintin, ang inyong kanegosyo idea and of course ang inyong tendera at vlogger ng Davao City. So mga kasari, meron akong i-share sa inyo na dahilan. Meron akong 4 na dahilan kaya hindi lumalago yung ating sari-sari store business. So, ayan mga kasari, personal experience ko to before itong negosyo na to, pang ano na ko na to pang third ko na to nga sari-sari store. So, ano ba yung dahilan ko dati kaya hindi lumalago yung negosyo natin dati. So, ayan mga kasari, meron akong 4 na dahilan kaya hindi lumalago. So, mga kasari, nagtitinda ako dati, nagninegosyo ako dati doon sa downtown area. So, wala akong area doon. So, kailangan ko siyang mag-rent. So, nagre-rent ako mga kasari, isang buong bahay at ang rent doon is nasa 3,000. Ayan mga kasari, ang una mga kasari kaya hindi tayo lumalago is yung renta. Meron tayong renta. So, meron tayong renta doon mga kasari na 3,000 pesos. Separate pa yung kuryente na 1,600 minsan depende talaga sa paggamit din. So, nasa 1,600 yun, yung madalas na bill ko sa kuryente. And then, tubig, nasa 400 plus, minsan umabot pa ng 500. Kaya, tumatotal mga kasari, 4, mga 5,500 yung babayaran ko buwan-buwan. So, depende po yan sa paggamit ng ibang mga ginagamit ko mga kasari. So, yan mga kasari, kaya hindi lumalago yung negosyo natin. Kapag nagre-renta tayo mga kasari, yung kita natin sa tindahan, tapos kung maliit pa yung puhunan natin, like nag-start ako ng 20,000 sa aking tindahan. Tapos, kinuhanan ko doon yung 20,000, kinuhanan ko yun ng budget sa renta. 1 month advance and 1 month deposit. So, 6,000. So, magkano na lang yung kung nabawasan siya ng 6,000. So, meron na lang akong 14,000. So, most probably nun mga kasari, binili ko pa ng ibang mga kailangan sa tindahan kasi nagbili pa ako ng kahoy for improvement para meron akong pangtinda. Kasi nga mga kasari, para yun siyang bahay, tapos yung dalang window, yung bintana, ginawa kong tindahan. Ginawa ko siyang tindahan. Inopen ko siya. Kinuha yung jealousy. So, ginawa siyang parang open. Same pa rin dito na style sa tindahan. Parang open lang siya. So, ganun ang ko dati sa Matina, mga kasari. So, ayan siya. Nabawasan yung natin, yung capital natin. So, yung binigay ng kapatid ko na nasa abroad dati is 20K pang starting capital. Kasi inutusan kasi ako ng kapatid ko. Actually, gusto ko nang umuwi. May trabaho ako before pero umuwi ako dito sa Davao para mag-business. So, yung 20,000 mga kasari, ang natira na lang doon is mga siguro sa bilihin na lang is nasa 10,000. Yung mga kailangan kong pambili. So, yung parang na starting capital. So, yung mga iba, yung the rest, binili ko pa yun ng mga Coke. Kasi, doon mga kasari, mas talaga sa downtown, yung mga bote-bote. So, kailangan mo pa mag-capital ng mga case, tsaka yung mga bote. Kaya, yun. So, hindi ganun kalaki yung capital mga kasari na nag-start ako ng negosyo ng sari-sari store. Siguro nag-survive ako mga kasari, siguro nag 3 years din ako doon. Nag 3 years din ako sa pagtira doon sa Matina at nagtinda. So, yan mga kasari ang isa kaya hindi tayo lumalago, hindi tayo nag-i-improve or hindi tayo umaasenso kasi meron tayong renta at konti lang yung kita sa tindahan. Mga kasari, ang kita natin sa tindahan, ang tinutubo ko dati is nasa 10% lang talaga, 10 or 20 or 15. Ganun lang talaga ang tubuan ng sa tindahan. So,
yung ano mga kasari, yung kita hindi talaga sapat para sa renta. Kasi kahit hindi mo naman siya makukuha, kunyari nag-grocery ka ngayon ng worth 3,000, so magkano lang naman yung income mo doon, hindi siya pwede na ang nangyari kasi sa akin mga kasari, kasi nandun na lahat parang pag may, nung first kasi, okay naman, malakas yung tindahan. Kaya feeling ko, nakakasurvive talaga ako mga kasari. Balang, feeling ko, ang dami kong pera dati. Parang feeling ko, ang dami kong pera kapag, kasi minsan, morning pa lang, meron ka ng 2,000, meron ka ng 3,000, morning pa lang. Pero, nung nagkaroon na ako ng kakompetensya mga kasari, bigla na lang siyang natumal. Kasi nagpapangutang yung kakompetensya namin. So, yung mga nagbo-boarding house doon mga kasari na dati kong suki, nakuha na nila kasi nga sweldo bayad, ganyan. So, ako naman dati strict no utang talaga. Wala talaga, hindi talaga pwede ang utang. Kasi hindi ko naman talaga totally kilala yung mga tao na nandun sa aking area. Kasi nga, renters lang din ako. So, yung mga nagbo-board, hindi mo rin sure na mababayaran ka kasi nga nagbo-board lang din sila. So kung aalis sila ng boarding house, na lay off sila sa trabaho, tapos aalis, so sino na yung sisingilin mo? Kaya nag-iingat ako dati noon. Kaya nung naman, yung kapitbahay ko naman, talagang pagsahod, ganyan yung process nila. Pero hindi ako nag-go-through niyan. So, ang ginawa ko na lang mga kasari, nung humina yung bentahan ko mga kasari, nag-alternate ako ng barbecue. So, nag-barbecue kami ni nanay, nagluluto kami ng ulam, nagbebenta kami ng mga gulay, kung ano-ano na lang na hinahanap ng mga customer, dapat makuha mo. Kung ano yung wala sa kabila, dapat meron ka. So, yun ang ginagawa ko mga kasari. Minsan, nagluluto ako ng binignit, ganyan, pagtanghali. So, mabenta yan siya mga kasari doon sa downtown. Pero dito, hindi ganun kaano kasi wala nga masyadong tao dito. So, yan mga kasari ang ano ko doon sa Matina. Pero bakit nga ba hindi talaga ako lumalagaw? Bakit nalulugi pa din? So, isa yung dahilan is yung renta. Sobrang laki po ng renta at hindi mo yan siya makikitang makukuha agad. So, ang tagal bago makuha. Second mga kasari is umabot talaga ko sa punto na umutang na ako sa isang lending company at saka sa 5-6. So, hindi ko talaga ina-advise sa inyo mga kasari na kumuha sa lending or sa 5-6. So, pero kung need naman, kung may nakakasurvive naman talaga, marami naman nakakasurvive, parang kitaan na lang. Talagang ano na lang siya, kanang yung parang, ano bang tawag dito? Yung nakakasurvive lang sa araw-araw, nababayaran mo yung utang, tapos nagbebenta ka, parang ganun lang yung rotation niya, pero walang improvement. So, ganun ang nangyayari. So, asa ang takip nito? Asa ang taklob? Ang bebe. Ang taklob yung mahupas ni. So, muna siya naitabo mga kasari. Yan ang nangyari. Kumuha ako sa lending company dati kasi nga may nagpapasyal din doon. Ambi, ang takip na. Ang takloban ni kay mahupas. Asan takloban ni? Ambi be. So, ayan mga kasari. Kailangan yan, sa lending company, na ano talaga yung, ang kinuhanan ko dati na lending company is Fundline. So, nasa parang 8% lang naman yung pero ang dami ding requirements. Ayan, 8%. Parang 8%. Pero, pumapalo din siya ng, basta binabawasan na yan nila. So, hindi din buo yung nakukuha mo. Second, yun nga, utang yung sa 5-6 naman mga kasari, nakakuha din ako doon. Nung time na talagang sinaw na gito yung tindahan, yung na talaga yung tinda ko talaga mga kasari, parang ang natitira na lang bitchin, magic sarap, parang na lang talaga yung natitira sa aking paninda.
Kaya, yan mga kasari na frustrate na talaga ako doon. Kasi nga, sa utang, parang yung benta mo, nababayad mo lang sa utang. Tapos, konti pa lang yung ano mo, wala ka ng pang-refill. So, maghihintay ka pa para makarenew ka sa utang. So, ganun ang nangyayari mga kasari. Kaya, talagang iwasan nyo ang 5-6 kasi 20%. Magkano lang ang tubo natin sa tindahan. Parang nakakatulong lang sila for the meantime, pero hindi talaga yan sila nakakatulong ng matagal. Hindi yan siya nakakasurvive, kundi lalo tayong nababaon sa utang. Kaya iwasan yung umutang ng 5-6. Hindi talaga ako, against talaga ako sa utang na 5-6. Pang emergency pwede, kung wala na talagang mapagkukunan. Pero yung ano talaga is, kung nagbi-business ka, hindi talaga maganda kumuha ka ng 5-6. Kasi, yeah, nakaka-survive pero hindi lumalago yung negosyo mo, hindi siya nakakaangat, hindi siya mahulog ka na. So, hindi siya tawag niyan, hindi nag-i-improve yung business mo, mga kasari. Next is, yes. Wow, thank you. Third is yung mga obligation, mga kasari. So, sa bahay mga kasari, yung nirentahan namin na 3,000, isang buong bahay kasi yun. May maliit na kitchen, isang tapos ginawa kong tindahan. So, andun yung college ko na kapatid na lalaki, second to the last. Andyan din yung bunso namin, nag-aaral din. Andyan din yung kapatid ko na nagtatrabaho, nagda-drive. Nandun kami. Mahulog ba? So, ang dami namin sa bahay mga kasari. Although, tumutulong sa mga gastusin minsan. Pero hindi talaga makaya mga kasari kapag dyan na lahat. Minsan, yung kinukuha mong bitchin, toyo, suka, nandyan lahat. Minsan pag nauuhaw, umiinom ng soft drinks, talagang wala ka talagang kita. Minsan, dyan kukunin yung pambaon, pampamasahe. So, wala talagang kikitain mga kasari yung tindahan natin. Hindi talaga siya lalago. And then, last is, isa sa kaya hindi tayo lumalabos, yung maling paghawak ng pera. Meron namang umaasenso na kahit ganito, pero yung tama yung paghawak ng pera. Alam mo yun, yung kung may work yung isa, yan. Yun yung parang yun na ang ibabayad sa utang. Parang yung kung nagkukuha ka sa yung mga paninda, kung mayroon income yung yung partner, yung mga kasamahan mo dyan, pwede mo siyang itapal-tapal. Pero kapag wala talaga mga kasari, sarili mo talagang abaga yung mga pangangailangan lahat, talagang hindi lalago yung negosyo natin. So, yan lang ang ma-share ko sa inyo mga kasari, kaya hindi lumalago yung tindahan ko dati. Although maliit lang siya dati, pero nakaka-survive naman kami, almost 3 years kami nagka-survive. And then, pero, yung na talaga mga saripadaw na talaga, naghahanap na ako ng trabaho. Kaya, bumalik talaga ako that time sa trabaho kasi, nasa 27 years old ako that time. 24 ako nag-start noon. And then, 27 ako na-down. So, naghanap na ako ng ibang trabaho. So, nakapagtrabaho naman ako. Not same company, pero same lang sa yung trabaho. Yung yung sa skin clinic. Yan, sa Yugoderm Skincare Clinic. So, ayan mga kasari. Ang dami talaga, mapuprostrate ka kung ano yung mga pwede mong gawin. Nag-apply na ako ng abroad, ang dami ko ng para lang maibangon lang yung tindahan. Pero hindi talaga siya maganda, hindi talaga siya para sa akin doon. So, ngayon mga kasari na nandito ako sa tindahan, maganda talaga sa pakiramdam. Kahit hindi ka kapag wala kang renta, hindi ka obligado na magtinda. Nasa iyo na kung masipag ka, matyaga kang magbantay, magtinda ng kung ano-ano, may pera ka. Pero kung tamad ka naman, wala ka talagang perahan. Pero hindi ka obligado sa pagbayad ng renta. Kasi nga, sarili mong tindahan, sarili mong area,
So, wala kang babayarin, wala kang iisipin na, ay, mamaya babayarin ako ngayong buwan. So, ayan, wala mga kasari. And then, ayan, lesson learned ko yun mga kasari. At saka sa mga nagre-rent dyan ng mga kapwa ko kasari, talagang dapat wais na kayo mag-handle ng pera. At sana isipin nyo mga kasari na ang pagnenegosyo ay hindi biro. Ang daming kailangan gawin at ang daming kailangan isipin kung ano ba dapat yung bilhin natin. Ano lang yung mga importante at ano lang yung mga saleable items na pwede natin yan. Kasi kung hindi naman, sino yun? Nag-hi lagi. So, yan, may dumating sa resort. So, I think yan lang muna mga kasari, and thank you so much for watching. Sana na-inspire ko kayo sa aking story, kaya hindi ako umasenso dati. So, yan lang muna mga kasari, and thank you so much for watching. Bye-bye. Bye. Bye, Nakbe. Bye. Brina. Na, thank you for watching.